Hindi nagtagumpay ang pagbibinay nila kay VP Sara noong nakaraang taon kasi mataas pa rin ang kanyang rating. Ngayon, ang ginagawa naman nila is ni CJ Corona nila si VP Sara. Bakit? Kasi katulad ng impeachment ni CJ Corona, ang kanilang basihan ng unexplained wealth is yung SALN and yung mga bank transactions. Yung kay CJ Corona, ang kanyang SALN ng 2002 hanggang yung kanyang SALN ng 2010 ay nagkaroon ng 8 million difference for a period of 8 years. Yung bank transactions niya, inflow and outflow, approximately umabot ng 2.5 billion. So kung i-compare mo yan ngayon sa pinapalabas nila kay VP Sara, no, yung SALN niya na 7.25 million noong 2007 at yung SALN niya na 88.51 million ng 2024. Lugi lang dito si VP Sara kasi si CJ Corona 8 years lang yung coverage. Si VP Sara 17 to 18 years ang coverage. So, kung yung 8 years ni CJ Corona na 8 million is nakapag-come up ng 2.5 billion na transaction, how much more kay VP Sara na 17 years to 18 years yung reference nila? Hindi imposible yung 6.67 billion. Bakit? Yung kay CJ Corona nga is umabot ng 2.5 billion na 22.9 million lang yung SALN niya noong 2010. How much more kay VP Sara na 88.5 ang kanyang SALN noong 2024. So yung mga bank transaction, hindi siya dapat maging reference. Isa sa example nga natin, meron kang tatlong bank account. Yung isang bank account mo, BPI, BDO, and Land Bank. For example, meron kang 1,000. Yung 1,000 mo, diniposit mo ngayon sa bangko mo sa BPI. Nagbago isip mo, gusto mo siyang i-transfer sa BDO. Nagbago naman yung isip mo, gusto mo siyang i-transfer sa Land Bank. Magkano naman ang bank account mo? 1,000. Pero magkano yung transaction mo? 1,000 sa pag-deposit sa BPI, 1,000 sa pag-withdraw, 1,000 sa pag-deposit sa BDO, 1,000 sa pag-withdraw, 1,000 sa pag-deposit sa Land Bank. So, meron kang 5,000 na transaction. Pero magkano yung pera mo? 1,000 lang. Di ba? So, hindi siya dapat magiging reference. And may isa pa akong nalaman na kapag meron kang time deposit, is nagkakaroon din siya ng transaction kahit wala kang ginagawa. Paano? Yung time deposit kasi is yung pag maglalagay ka ng pera sa bangko mo, papatubuin mo lang, and then hindi mo siya pwedeng i-withdraw in a certain time. For example, ibaban ka nila ng 5 years. Magdi-deposit ka ng 1 million. Tapos, in 5 years time, iro-rolling ng bangko yung pera mo, gagamitin na nila, i-invest yan nila. And then, after 5 years, pwede mo nang i-withdraw o galawin yung pera mo. Pero kahit hindi mo siya ginalaw, pag nag-graduate na yan siya sa time deposit mo, i-withdraw yan ngayon ng bangko, no, doon sa time deposit at i-deposit ulit sa account mo kasama yung interest. So kahit wala kang ginawa, no, na transaction, magkakaroon ng transaction yung principal plus interest plus yung dineposit mo sa time deposit. So nagkakaroon ng inflow and outflow doon sa bank account mo nang wala kang ginagawa. So hindi ko alam kung anong katangahan meron sila para gawing reference yung bank transaction at ipalabas na yun yung yaman mo. 'Di ba? Kagaguhan eh. Nagago na nila yung taong bayan dati sa impeachment ni CJ Corona at gusto naman nilang linlangin ang taong bayan kay VP Sara. Pinapalabas nila na 6.67 billion tapos yung narrative pa nila ngayon, isaan daw galing yung mga billions na pumasok. Ha? Wala namang billions na pumasok. Yung billions na yan is accumulative or pinagsama-samang inflow and outflow. Tanga lang talaga ang hindi makakaintindi at maraming tanga ang binubudol ng mga gagong media at mga gagong politiko na to. Tingnan mo kay CJ Corona, na-impeach siya ng Senate dahil doon sa reference nilang mga transactions. Anong nangyari? Namatay si CJ Corona noong 2016. After 6 years, lumabas yung verdict. He is not guilty. Yung mga transactions niya ay valid. Yung yaman niya is hindi ill-gotten wealth. So ngayon, sana hindi na tayo magpadala sa mga nababayaran ng pera para siraan ang siraan si VP Sara at i-impeach siya. Nagkamali na tayo dati. Hahayaan ba natin maulit yung pagkakamali natin noon? Nakakaawa si CJ Corona. Ang gusto niya lang naman ay maibigay sa mga magsasaka ang lupa sa Hacienda Luisita. Anong ginawa ni Pinoy? Pina-impeach siya. Ganito rin ang nangyari kay VP Sara ngayon. Ang gusto lang ni VP Sara
is magkaroon ng accountability at managot ang mga nagnakaw at nagwalang hiya sa pera ng taong bayan. Anong gusto nilang mangyari? I-impeach si VP Sara para wala sa kanilang managot. Ayaw din nilang maging presidente si VP Sara. At dahil hindi matatalo si VP Sara ngayong eleksyon, the only way that they can do is to impeach si VP Sara para hindi na siya makatakbo bilang presidente. Dahil kapag si VP Sara ay naging presidente, maraming makukulong, maraming mananagot. At hahayaan ba nating manaig ang mga kawatan sa lipunan? At hahayaan ba nating mga kawatan ulit ang mamuno sa gobyerno? At hahayaan ba natin na hindi managot at makulong ang mga kawatan na yan? Sana wag tayong magpadala at wag nating hayaang babuyin na naman nila ang Senado at babuyin na naman nila ang eleksyon. Marami na silang kasalanan sa taong bayan. Kung hindi man sila mananagot sa batas ng tao, malamang mananagot sila sa batas ng Diyos. At sana lang wag nating hayaan na paulit-ulit tayong lukuhin at paulit-ulit tayong linlangin ng mga hayop na yan.